King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1231. Pag-teleport paalis. Hinawakan ni Zhao Feng ang 5 kulay na globo sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay ang buong palasyo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at ang kanyang isip ay malayang gumala sa anumang bahagi ng palasyong naisin nito. Katulad nito, ang malawak na layunin ng palasyo ay magagamit para lumipat si Zhao Feng. Gayunpaman, ang cultivation ni Zhao Feng ay napakababa pa rin upang aktwal na gamitin ang enerhiya na ito. Whoosh! Whoosh! Sa harap ng maraming eksperto, muling tinawag ni Zhao Feng ang layunin ng palasyo na tumutok sa paligid niya. Boom! Bang! Crash! Ang lahat ng mga pag-atake ay naharang ng 5 kulay na ambon sa paligid ni Zhao Feng. Hindi maganda. Nagtagumpay siya sa pagpino sa core ng palasyo. Ang malinaw na mga mata ni Quasi-God Tianzhu ay napuno ng pagkabigla nang siya ay nagsimulang tumakas. Ngayong napino na ni Zhao Feng ang malakristal na palasyo, maaari niyang ilipat ang enerhiya ng lugar na ito. Kahit na hindi niya talaga magagamit ito, hindi siya magiging madaling pakitunguhan. Bilisan mo at tumakbo, Quasi-God Zifeng. Napino ng batang ito ang core ng palasyo, kaya walang sino man sa loob ng palasyo ang makakaharap sa kanya ngayon. Agad na sinabi ng Rank 5 True God ng Violet Night Hall kay Quasi-God Zifeng. Kahit na napino na ni Zhao Feng ang palasyong ito, hindi niya ito mapapanatili sa huli. Ang balita tungkol sa lihim na sukat na ito ay nagsimula ng mabilis na kumalat sa sandaling ito ay lumitaw, at ang iba't ibang makapangyarihang paksayon ay nagpadala na ng kanilang mga eksperto. Ano? Paano iyon? Lumibot ang mukha ni Quasi-God Zifeng sa gulat. Sa huli, nagtagumpay si Zhao Feng sa pagpino sa core ng palasyo. Ito ay nagparamdam sa kanya ng isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng pagkatalo. Tumakbo. Habang nagsimulang umatras ang mga pangunahing paksayon, ang mga pangkat na kabilang sa iba pang paksayon ay nagsimulang maging hindi mapakali. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit na pag-iisip, naunawaan na nila ang dahilan. Hindi man lang nila nagawang saktan si Zhao Feng noon, kaya ngayong nagtagumpay na si Zhao Feng sa pagpino sa core ng palasyo, mas wala silang magawa laban sa kanya. Sa halip, oras na para magsimula silang mag-alala tungkol sa kanilang sariling kaligtasan. Swoosh! Swoosh! Ang lahat ng mga eksperto sa liblib na bulwagan ay agad na nagsimulang tumakas. Sa isang iglap, si Zhao Feng at ang kanyang 2 katulong ang tanging naiwan sa liblib na bulwagan. Siyempre, ang 5 kulay na malakristal na palasyong ito ay medyo malaki, kaya marami pa rin ang iba pang mga koponan na naghahanap pa rin sa iba pang mga silid at bulwagan. Gayunpaman, nang mapansin nila na ang mga pangkat na kabilang sa mga pangunahing paksayon ay mabilis na umaatres, naramdaman nilang may nangyaring mali. Kayong lahat ay dapat manatili. Hindi kumilos si Zhao Feng para habulin, sa halip ay nagbigay ng mahinang ngiti. Ang kanyang isip ay dumaloy sa 5 kulay na globo, na nagbigay sa kanya ng agarang kontrol sa buong palasyo. Buzz! Pinaandar ni Zhao Feng ang defensive system ng palasyo. Kalokohan! Kapag dumating na ang mga eksperto ng Violet Night Hall, papatayin ko ang brat na iyon sa pagkamatay ng 1,000 hiwa. Nagmura si Quasi-God Zifeng habang naghahanda siyang umalis. Klang! Biglang sumara ang pinto sa harapan niya. Kasabay nito, ang lahat ng iba pang pasukan ng malakristal na palasyo ay nagsara rin. Ang buong palasyo ay selyado na. Nakahinga ng maluwag ang ilan sa mga eksperto na nakatakas. Anong balak niyang gawin? Matapos umatras ng ilang ang Quasi-God Tianzhu ay lumingon at tinitigan ang 5 kulay na palasyo, ang kanyang isip ay nasa kaguluhan. Maliban sa kanya, na maayos na nakatakas, ang iba sa nangungunang 20 prodigy ng Quasi-God Rankang na dumalo sa martial gathering ay lahat ay nakakulong sa loob ng palasyo. Marami ring mga kahanga-hanga at miyembro ng maraming malalaking paksayon na nakakulong sa loob. Naniniwala ang batang iyon na hindi na siya magagapi matapos pinuhin niya ang core ng palasyo. Nakulong pa siya sa mga tao ng Violet Night Hall. Isang rank 4 True God na katabi ni Tianzhu ang inisyan. Ang Violet Night Hall ay isa sa 3 5-star na paksayon ng gulong zone, at ang Quasi-God Zifeng ang kanilang numero 1 henyo.
Wala sa iba pang mga paksayon na maayos na nakarating sa limang kulay na palasyong ito ay mga menor de edad na paksayon din. Mapapahamak ang batang iyon maliban kung mananatili siyang nagtatago sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa malapit, isang quasi-god na halos hindi na makatakas ay nagsalita na may malamig na singal. Swoosh! Swoosh! Samantala, parami ng parami ang mga taong dumarating sa gitna ng napakalaking palasyo na itinayo sa paligid ng malakristal na limang kulay na palasyo. Anong nangyayari dito? Ang ilan sa mga koponan ay nagulat na nakatingin sa ganap na selyadong limang kulay na palasyo sa harapan nila. Sa sandaling ito, naramdaman nilang lahat ang isang napakalakas na enerhiya na tumataas mula sa malapit. Boom! Biglang bumaba ang isang mukhang kabayong elder na nakasuot ng asul at violet na damit. Ang hangin ay biglang nabalot ng isang layer ng madilim na asul na liwanag na parang ang buong mundo ay nagsisilbing foil sa elder na ito. Agad na naramdaman ng mga nakapaligid na eksperto ang panginginig ng kanilang mga puso, at ang kanilang paghinga ay napunit. Iyan ang ancient god ng Stellar Tower. Isang true god expert ang sumigaw sa alarma. Ang 5-star mountain ay nasa teritoryo ng Stellar Tower, kaya nang lumitaw ang maliit na lihim na dimensyon na ito, ang Stellar Tower ang unang nakaalam. Ngayon, dumating na sa wakas ang ancient god expert ng Stellar Tower. Ang mukhang kabayong elder na ito ay tumitig sa limang kulay malakristal na palasyo na may kumikinang na mga mata, at ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis. Ang buong palasyo ay gawa sa napakataas na antas ng intent crystals, at hindi nito isinasaalang-alang ang mga kayamanan na maaaring taglayin mismo ng palasyo. Kapag nakuha na ng Stellar Tower ang malakristal na palasyong ito, hindi na ito mangangailangan ng 1,000 taon para maging isa sa iilang peak 4-star faction ng Gulong Zone. Ngunit alam din ng elder na ito na mukhang kabayo na, kahit na matuklasan ang lihim na sukat na ito sa teritoryo ng Stellar Tower, napakahirap para sa Stellar Tower na panatilihin ito. Fifth Elder, isang batang may gininto ang buhok ay nagawang pinuhin ang limang kulay na malakristal na palasyong ito. Kasalukuyan niyang tinatakan ang palasyo at ikinulong pa ang mga tao ng Stellar Tower sa loob. Isang paksayon na napapailalim sa Stellar Tower ang nag-ulat sa nanginginig na boses sa elder. Malamig na umiling ang mukhang kabayong matanda. Pakiramdam ng lahat na naruroon ay parang kinilig ang mundo ng dahil sa nakakatakot na pressure na nagdulot ng pagkulo ng kanilang dugo at panginginig ang kanilang mga kaluluwa. Junior, masunurin lumabas. Kung ibibigay mo ang palasyo, magagarantiyahan ng Stellar Tower ang iyong buhay. Sumigaw ang nakatatandang mukhang kabayo na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha, isang napakalaking alon ng tunog na umaalingaw-ngaw patungo sa palasyo. Mahigit 100 tao ang ikinulong ni Zhao Feng sa loob ng malakristal na palasyo. Brat na may gintong buhok, ikinulong mo kami dito, ngunit hindi ka nang ahas na patayin kami. Parami ng parami ang mga eksperto na darating dito, kabilang ang rank 7 ancient gods. Pinapayuhan kita na palayain na kami. Ang kayamanan na ito ay hindi isang bagay na maaari mong itago. Ang mga taong nakakulong sa malakristal na palasyo ni Zhao Feng ay nagsimulang magsalita, lahat sila ay hinuhulaan na si Zhao Feng ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanila. Brother Zhao, dapat mo na lang ibigay ang kayamanang ito sa ilang pangunahing paksayon kapalit ng proteksyon. Ang isang mainit na patatas na tulad nito ay hindi ka nais-nais. Nagmamadaling nag-message si Quasi-God Jian Feng kay Zhao Feng. Ang Sky Haze Race ay masyadong malayo sa lugar na ito at hindi maprotektahan si Zhao Feng. Sa sandaling ito, isang ancient god ang dumating na sa labas. Parami ng parami ang mga eksperto sa lalong madaling panahon, at si Zhao Feng ay hindi maaaring manatili sa lugar na ito magpakailanman. Kung hindi kayang harapin ng Ancient God ang palasyong ito, darating ang araw kung saan ang God Lord ng Violet Night Hall ay personal na bababa sa lugar na ito. Kapag dumating ang oras na iyon, kahit na ibigay ni Zhao Feng ang palasyo, mahihirapan siyang panatilihin ang kanyang buhay. Swish! Sa pag-flutter ng kanyang silver robe, inalala ni Zhao Feng si Zhao Wang at ang Black Destruction Serpent Dragon sa Spacetime Robe Dimension. Pagkatapos ay pinili ni Zhao Feng na dumaan sa isa sa malalaking pintuan ng palasyo at lumitaw sa labas ng mundo. Lumabas na siya. Siya ang nagpapino sa palasyo.
Sa sandaling lumipad si Zhao Feng palabas ng 5 kulay na palasyo, naakit niya ang atensyon ng lahat ng naruroon. Hindi ko akalain na mahahanap ng batang ito ang core ng palasyo at mapapadalisay pa ito. Ang True God Dark Thief ay bumulong sa gulat mula sa kanyang pinagtataguan sa isang sulok. Ibigay mo. Ang mukhang kabayong elder ng Stellar Tower ay tumitig kay Zhao Feng na may marangal at solemne na ekspresyon. Sa kanyang pananaw, nagpakita si Zhao Feng sa sandaling ito dahil plano niyang ibigay ang palasyo at humingi ng proteksyon sa Stellar Tower Ancient God. Tumingin si Zhao Feng sa mukhang kabayo na elder, medyo seryoso ang ekspresyon nito. Ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Zhao Feng ang isang Ancient God ay nasa loob ng Ancient Dream Realm. Sa oras na iyon, ang Red Flame Kilin ay napakalayo, kaya hindi maingat na maramdaman ni Zhao Feng ang lakas nito. Ngunit ngayon, ang Ancient God ng Stellar Tower na ito, sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa kanyang harapan, kahit na sinasadyang pigilan ang kanyang aura, ay nagparamdam kay Zhao Feng ng hindi mapaglabanan na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Swish! Isang 5 kulay na globo ng liwanag ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Mabuti. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng mukhang kabayong matanda. Siya ay lubos na nasisiyahan sa pagsunod ni Zhao Feng. Pagdating ng oras, mapangalagaan ng Stellar Tower ang buhay ni Zhao Feng hanggat walang katawa-tawang makapangyarihang paksayon ang tuma-target sa kanya. Bagamat imposibleng mapanatili ng Stellar Tower ang 5 kulay na malakristal na palasyong ito, sa panahong ang Stellar Tower ay nagmamay-ari ng palasyo, gagawin nito ang lahat upang makakuha ng mas maraming benepisyo mula rito hanggat maaari. Biglang nagsimulang lumiwanag ang globo ng liwanag sa kamay ni Zhao Feng na may 5 kulay na halo. Sa pamamagitan nito, nagsimulang lumutang ang mga figure mula sa palasyo. Mayroong 30 ilang mga tao sa grupong ito, ang mga tao ng Sky Haze Race sa kanila. Anong ginagawa ng batang ito? Ang ilang mga kalapit na eksperto ay medyo nalilito dahil dito. Kung gusto ni Zhao Feng na palayain ang kanyang mga bihag, hindi ba dapat ay pinalaya na niya silang lahat? Bakit 30-some lang ang mga tao? Hindi mo ako inatake kanina, kaya pananatilihin kitang buhay. Bahagyang sinabi ni Zhao Feng. Boom! Sa mga salitang ito, ang 5 kulay na palasyo ay biglang hinayla ang sarili mula sa lupa. Ang lahat ng 5-element intent sa paligid ay nagsimulang umikot at umakyat, kaya imposibleng malinaw na makita kung ano ang nangyayari. Lumipad sa langit ang 5 kulay na palasyo at nagsimulang umikot, unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyang nakapasok sa 5 kulay na globo. Junior, wala ka bang balak ibigay? Ang mukhang kabayong elder ay malinaw na hindi nasisiyahan sa mga salita at kilos ni Zhao Feng. Isang hindi nakikita at napakalaking kapangyarihan ang agad na nagsimulang bumaba kay Zhao Feng. Hindi ko ibibigay ang bagay na ito. Hinawakan ni Zhao Feng ang globo ng liwanag at gumawa ng ilang hakbang pasulong. Bahagyang umiling si Quasi-God Jianfeng. Ano pa ang magagawa ni Zhao Feng bukod sa ibigay ito? Marami sa mga naruroon ang hindi napigil ang tumawa. Masyadong tanga si Zhao Feng. Kahit na nag-iisa siya, naglakasloob pa rin siyang subukang angkinan ang kayamanang ito bilang kanya. Ikaw ang may gusto nito. Lumipat ang mukha ng mukhang kabayong matanda habang naghahanda sa pag-atake. Sa isang iglap, ang kalawakan ay nagsimulang dumagundong at boom. Bumaba ang isang pressure na maaaring dumurog sa lahat, na nagiging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng lahat. Lahat ng taong mas mahina kaysa sa isang rank 3 True God ay naging walang kakayahang kumilos. Biglang lumitaw ang isang nakasisilaw na 5 kulay na liwanag sa ilalim ng mga paa ni Zhao Feng. Ang hindi mabilang na mga inscription ng array ay nagsimulang kumalat at magkakaugnay, sa kalaunan ay bumubuo ng isang napakalaking hanay. Yan ay hindi maganda. Agad na napangiti ang mukhang kabayong matanda. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon kay Zhao Feng at sa 5 kulay na palasyo, kaya nang ang 5 kulay na palasyo ay nawala sa globo, hindi niya napansin na mayroong hanay sa lugar na inookupahan ng palasyo. Boom! Bang! Isang napakalaking pressure na kasama ng napakalaking divine power ang dumagundong patungo kay Zhao Feng. Ang mukhang kabayong elder ay gustong pigilan ang teleportation array na ito na mag-activate, ngunit ang kanyang pag-atake ay napigilan sa sandaling ito ay bumangga sa 5 kulay na liwanag. Buzz! Hiss!
Sa isang pagsabog ng matinding spatial ripples, nawala si Zhao Feng sa dimensyong ito. Nakatulala ang lahat habang nakatingin sa kinatatayuan ni Zhao Feng. Ilang sandali lang ang nakalipas, ngunit ang eksperto sa Ancient God ng Stellar Tower ay may ekspresyon na kasing lamig ng yelo. Walang nag-aakala na ang palasyong ito ay magkakaroon ng teleportation array sa ilalim nito. At ginamit ito ni Zhao Feng para mag-teleport palayo sa 5 kulay na palasyo. Gusto kong makita kung saan ka makakatakbo. Galit na ngumuso ang mukhang kabayong matanda nang mawala ang kanyang katawan. Kahit na ginamit ni Zhao Feng ang teleportation array para makatakas sa lugar na ito, imposibleng umalis siya sa gulong zone. King of Gods, Kabanata 1232. Niyanig ang gulong zone. Kahit na sa isang sitwasyon kung saan naruroon ang isang ancient god, nagawa pa rin ni Zhao Feng na makatakas, at walang nakakaalam kung saan siya dinala sa teleport. Ngunit maaaring makatiyak na hindi umalis si Zhao Feng sa gulong zone. Kahit na ang pinakamalayong hanay ng teleportation ng gulong zone ay hindi maaaring direktang mag-teleport ng isa mula sa lugar na ito patungo sa isang lugar sa labas ng gulong zone. Tara na. Ang quasi-god Tianzhu ay nasa medyo komplikadong mood. Ang lalaking tumingin sa kanya sa Sea Pearl Tower at nagbigay ng mahinang buntong hininga at iling ang kanyang ulo ay nagpakita ng kahangahangang pagpapakita sa gulong martial gathering, na tinalo ang lahat ng kanyang mga challenger. Nang maglaon, sa lihim na dimensyon, natalo niya ang quasi-god Lin Guang, pino ang core ng 5 kulay na palasyo, at ligtas na nakatakas sa harap ng isang ancient god. Bilang karagdagan, ikinulong ni Zhao Feng ang 70 hanggang 80 eksperto, kabilang ang quasi-god Zifeng ng Violet Night Hall, ang 12 ranggo na quasi-god Guiyi, at maraming quasi-gods at true gods ng makapangyarihang mga paksayon. Masasabing si Zhao Feng ang gumawa ng lindol sa buong gulong zone. Hindi magtatagal bago nabaligtad ang buong gulong zone sa paghahanap kay Zhao Feng. Napahamak ang batang iyon. Ilang tao ang naglabas ng mga salitang ito bago umalis. Kahit na kinuha ni Zhao Feng ang malakristal na palasyo, mayroon pa ring higit pang mga intent crystal at mga kayamanan na makukuha sa ibang lugar sa lihim na dimensyong ito. Sana makaalis si Brother Zhao sa gulong zone sa lalong madaling panahon. Medyo nag-aalala si quasi-god Jianfeng. Pagkatapos ng lahat, ang mga aksyon ni Zhao Feng ay masyadong nakakagulat. Naglakas loob pa siyang ikulong ang mga henyo ng 5-star factions. Ang mga kakayahan ng isang 5-star na paksayon ay maaaring gumawa ng lahat ng lindol sa gulong zone. Bukod doon, ikinulong din ni Zhao Feng ang mga miyembro ng 12-dosenang paksayon na may iba't ibang laki. Tara na. Kahit na ang Sky Haze Race ay walang magagawa tungkol sa bagay na ito. Napabuntong hininga ang matandang babae mula sa Sky Haze Race. Sa wakas ay nakahanap na sila ng isang magandang panla, ngunit ang panla na ito ay nawala at lumikha ng isang napakalaking sakuna. Ang Sky Haze Race ay hindi nakakatulong kahit na gusto nito. Pagkatapos, ang mga taong nagtipon dito ay ganap na nagkalat. Isang array outline ang lumitaw, at 5 kulay na ilaw ang kumikislap habang dahan-daang nagpakita ang katawan ni Zhao Feng. Whoosh! Whoosh! Pagkatapos ng isang beses na paggamit, ang array inscription sa ilalim ng mga paa ni Zhao Feng ay ganap na naglaho. Madilim ang paligid ni Zhao Feng, at walang iba kundi mga bato at dumi sa malapit. Nasa ilalim ako ng lupa. Sa isang sweep ng divine sense ni Zhao Feng, kinumpirma niya ang kanyang kinaroroonan. Kasabay nito, natuklasan din niya na mayroong isang substandard na God Crystal Vein sa malapit. Parang ang 5 Elements God Lord ay sobrang maingat. Napabuntong hininga si Zhao Feng dahil sa pagtataka. Habang pinipino ang core ng palasyo, dahan-daang naiintindihan ni Zhao Feng ang kalikasan ng hanay sa ilalim ng palasyo. Sa sandaling ganap niyang pinino ang core, naunawaan ni Zhao Feng ang paggamit ng array. Kung hindi niya alam ang tungkol sa teleportation array na ito, hindi itatago ni Zhao Feng ang mga taong iyon na nakakulong sa loob ng 5 kulay na palasyo. Malamang na ibinigay na lang niya ang pinong core ng palasyo sa Ancient God ng Stellar Tower. Malamang na inihanda ng 5 Elements God Lord ang array na iyon para sa isang tulad ko. Ungol ni Zhao Feng. Sa pamamagitan ng isang teleportation array sa ilalim ng cultivation ground, ang isa ay maaaring mag-teleport palayo kahit na ang kanyang mga kaaway ay naruroon. Bukod dito,
Ang kabilang dulo ng teleportation array ay itinayo sa ibabaw ng isang God Crystal Vein, na tinitiyak na ang array ay maaaring maayos na maisaaktibo anuman ang mangyari. Swish! Ginamit ni Zhao Feng ang Earth Escape para maghukay sa lupa. Siya ay lumitaw sa isang malago at mahalumigmig na kagubatan. Ito ay isang walang hangganang dagat ng berde kung saan ang mga sinaunang puno ay pumailan lang sa kalangitan. Marami ring panganib na nakatago sa loob. Paminsan-minsan, ang isang tao ay maaaring makakita ng ilang mga lumilipad na anino sa mga ulap sa itaas. Si Zhao Feng ay dumiretso sa mga ulap, kaagad na nagpadala ng isang kawan ng mga ibong yaw na nagkalat sa gulat. Matapos itulak ang paningin ng kanyang kaliwang mata sa pinakamataas, nakakakita si Zhao Feng ng higit sa 10,000 li. Matapos pagmasdan ang kanyang paligid sa napakatagal na panahon, nakumpirma ni Zhao Feng ang kanyang posisyon. Kahanga-hanga. Ang teleportation array na ito ay nagligtas sa akin ng isang buong taon ng paglalakbay. Masayang sabi ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay nai-teleport sa direksyon ng Ziling Zone, at ang distansyang tinakpan ay napakalaki, na dinadala siya mismo sa isang pick 4-star faction. Siyempre, alam lang niya kung nasaan siya dahil sa mapa na ibinigay sa kanya ni Quasi-God Jianfeng. Swish! Isang 5 kulay na globo ang lumitaw sa mga kamay ni Zhao Feng, isang 5 kulay na palasyo sa loob nito. Ang isip ni Zhao Feng ay konektado sa palasyong ito. Kahit na hindi nakapasok, nararamdaman niya ang walang katapusang alon ng enerhiya at galit na galit mula sa loob. Kalokohan! Anong nangyayari sa labas? Umalis ang batang may gininto ang buhok na iyon at hindi na bumalik. Plano ba niyang panatilihin tayong makulong dito magpakailanman? Ang halos 80 tao ay nagtipon-tipon at nakatuon ang kanilang mga pag-atake sa isa sa mga tarangkahan ng palasyo. Gayunpaman, ang 5 kulay na palasyo ay nanatiling hindi tinatablan ng kanilang mga pag-atake. Biglang lumitaw sa likuran nila ang isang gintong buhok. Brother na may gintong buhok, bilisan mo at bitawan mo ako, kung hindi ay hindi ka pakakawalan ng Violet Night Hall. Agad na sumigaw si Quasi-God Zifang. Sa pagkulong sa amin, nasaktan mo ang lahat ng paksayon sa likod namin. Magdadalawang isip ka patungkol dito. Isang batang quasi-god ang nagbanta. Wala na tayo sa lihim na dimensyon na iyon. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Ang palasyo ay biglang naging transparent, na nagpapahintulot sa lahat na makita kung ano ang hitsura ng labas ng mundo. Saan ito? Paano mo nagawang ligtas na umalis sa lihim na dimensyon na iyon? Ang 5 kulay na palasyo ay muling umalangaw-ngaw sa mga hiyawan at dagandong. Hindi mabilang na mga eksperto ang naghahanap ng kayamanan sa loob ng lihim na sukat na iyon. Paano nila pinahihintulutan si Zhao Feng na ligtas na umalis dala ang ganitong uri ng kayamanan? Bukod dito, dumating na sa eksena ang makapangyarihang True Gods at Ancient Gods ng ilang makapangyarihang paksayon. Imposibleng makatakas si Zhao Feng. Ito ang vast Jade Ancient Forest, ang teritoryo ng Allrune Mountain. Isang true god ng isang pangkat na matatagpuan sa malapit ang nakakilala sa lugar na ito. Walang masama kung sabihin sa iyo na mayroong teleportation array na nakatago sa ilalim ng palasyo. Kapag napino ko na ang core, maaari kong i-activate ang array na iyon at umalis kung kailan ko gusto. Paliwanag ni Zhao Feng, na may ngiti sa kanyang mukha. Kalokohan. Bilisan mo at bitawan mo kami. Baliw ka, anong balak mong gawin sa amin? Matapos malaman ang dahilan ng kanyang pagtakas, ilang tao ang nawalan ng kontrol at agad na nagsimulang salakayin si Zhao Feng. Ang mga pag-atake ng ilang dosenang quasi-gods at true gods ay sapat na upang patagin ang teritoryo ng isang 4-star faction, ngunit si Zhao Feng ay nanatiling walang malasakit at walang takot. Whoosh! Whoosh! Sa isang pag-iisip, ang lakas ng intent ng 5 kulay na palasyo ay muling nagtipon sa paligid ng kanyang katawan, na humaharang sa lahat ng mga pag-atake. Kung gusto mong umalis, kailangan mo lang maging alipin ko. Kung hindi, maaari kang manatili sa loob magpakailanman. Matapos ihatid ang mensaheng ito, umalis si Zhao Feng. Ang mga taong ito ay inatake lahat si Zhao Feng, kaya hindi sila magpapakita ng awa sa kanila ni Zhao Feng. At saka, hanggat hindi ibibigay ni Zhao Feng ang 5 kulay na palasyong ito, hahabulin pa rin siya ng lahat ng malalaking paksayon kahit na palayain niya ang mga taong ito. Kaya,
Maaari rin niyang panatilihin ang mga ito sa bilangguan. Kung siya ay hinahabol ng isa sa kanilang mga paksayon sa kanyang paglalakbay, maaari niyang kunin ang isa o dalawa sa kanila at gamitin sila bilang mga hostage. Bilang karagdagan, ang karamihan sa grupong ito ay mga quasi-god na mga henyo na may maliwanag na mga prospect at walang limitasyong potensyal. Kung handa silang maging mga alipin niya, papayag si Zhao Feng na kunin sila sa ilalim ng kanyang pakpak. Whoosh! Nagsimulang kumalat ang isang kulay lila gintong ambon sa hangin, at isang batang babae na nakasuot ng berdeng nakasuot ng puting belo ay dahan-daang lumabas mula rito. Saan ito? Nagulat si Han Ninger sa kanyang paligid. Bago pumunta si Zhao Feng upang tuklasin ang seclusion ground ng Five Elements God Lord, dinala niya si Han Ninger sa kanyang Illusion City Little World. Para sa kadahilanang ito, siya ay walang alam sa kung ano ang nangyari sa labas ng mundo. Kung nalaman ni Han Ninger na hindi na siya hinahangad ng Yellow Dragon Pavilion lang, kundi pati na rin ng maraming 4.5 bituin, pinakamataas na 4 na bituin, at kahit na 5 star na paksayo ng gulong zone, gagawin niya marahil ay medyo nagsisisi sa pagsunod kay Zhao Feng. Ito ang teritoryo ng Allrun Mountain. Maaaring hindi mo alam ang tungkol dito. Sa anumang kaso, mas malapit na tayo sa Ziling Zone ngayon. Walang plano si Zhao Feng na partikular na ipaliwanag kay Han Ninger kung ano ang nangyari sa cultivation ground ng Five Elements God Lord. Agad na umalis ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Kailangan nating umalis sa gulong zone sa lalong madaling panahon. Isang bakas ng kaseryosohan ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Bagaman nakatakas siya ng ligtas, hindi ito nangangahulugan na siya ay tunay na ligtas. Sa ngayon, hindi pa ganap na kumalat ang katotohanang nakakuha si Zhao Feng ng isang hindi kapanipaniwalang kayamanan at ikinulong ang maraming eksperto at kababalaghan. Kaya, magagamit pa rin ni Zhao Feng ang teleportation array ng ilang paksayon. Kahit na ito ay naglantad sa kanyang lokasyon, kailangan niyang harapin ito. Gayunpaman, kapag nalaman na ang mga kaganapan sa 5-Star Mountain, higit sa kalahati ng mga paksayon ng gulong zone ang ilalagay si Zhao Feng sa kanilang listahan ng mga hinahanap. Kapag dumating ang oras na iyon, kailangang maging maingat si Zhao Feng na hindi basta-basta ilantad ang kanyang sarili. Unti-unting lumipas ang oras. Gaya ng inaasahan, tumagal lang ng 10 araw bago kumalat ang mga kaganapan sa 5-Star Mountain sa mga kalapit na pangkat ng 4.5 bituin. Makalipas ang isang buwan, alam ng lahat ng paksayon ng gulong zone ang nangyari. Ang Violet Night Hall, isa sa 5-star na paksayon ng gulong zone, ay partikular na nagalit, na nag-utos sa lahat ng paksayon na nasa ilalim ng kontrol nito na ilagay si Zhao Feng sa kanilang mga listahan ng hinahanap. Kailangang malaman na ang Quasi-God Zifeng ay nasa ika-4 na ranggo sa Quasi-God Rangkang. Ito ang pinakamalakas na kababalaghan ng Violet Night Hall at ang pag-asa nito sa hinaharap. Ngunit ngayon, ang Quasi-God Zifeng ay nakulong ng ilang ganap na walang tao. Siyempre, gusto rin ng Violet Night Hall na arestuhin si Zhao Feng dahil sa 5 kulay na palasyo. Sa kayamanan na ito, ang Violet Night Hall ay magiging ganap na may kakayahang makagawa ng higit pang mga henyo sa level ng Quasi-God Zifeng. Malapit sa isang baybayin, naghahanda si Zhao Feng na gamitin ang teleportation array ng 4.5 star na paksayon nang mapagtanto niyang sinasadya siyang naantala. Tila ganap na kumalat ang utos para sa pag-aresto sa akin. Napaisip si Zhao Feng sa kanyang sarili. Whoosh! Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings para agad na tumakas. Pagkatapos ng lahat, isang 4.5 bituin ang pinamunuan ng isang Ancient God. Kapag ang isang Ancient God ay tumingin sa kanya, siya ay matatapos. Pagkatapos tumakas ng ilang milyong li, tumigil si Zhao Feng. Sa ngayon, nalaman na ni Han Ninger kung ano ang nangyayari. Kahit ngayon, medyo nahihirapan siyang paniwalaan na, habang siya ay nasa Illusion City Little World, nagawa ni Zhao Feng na lumikha ng napakalaking insidente. Sa ngayon, nasa gilid na tayo ng gulong zone. Hindi magtatagal bago tayo makaalis, ngunit ito ang pinakamahalagang panahon. Mataimtim na sinabi ni Zhao Feng. Sa ngayon, hindi na siya makakagamit ng mga teleportation array at kakailanganing manatili sa mga desyerto na lugar. Ang hanay ng teleportasyon ng isang tiyak na pangkat na 4.5 bituin ay biglang lumiwanag.
Swish! Unti-unting lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maitim na balat na natatakpan ng napakapangit na mga tato. Matapos maipalaganap ang kanyang divine sense, agad siyang nakakalap ng ilang impormasyon. Zhou Feng. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumulong sa pangalang ito. Gumawa si Zhou Feng ng ilang reputasyon para sa kanyang sarili sa Wild Ancient Secret Dimension. Nakipagsanib puwersa siya sa Golden Armed Race, Sky Haze Race, at ilang iba pang paksayon upang salakayin ang pugad ng Phoenix. Ngayong nakagawa na siya ng ganoong gulo, natural na iniimbestigahan ang kanyang pangalan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang mismong taong ipinadala sa gulong zone para ibalik ang Ancient God Seal, Ancient God Black Heaven. Kanina pa, hindi niya sinasadyang naramdaman ang Ancient God Seal, na nagpapahintulot sa kanya na kumpirmahin ang direksyon na dapat niyang hanapin. Hindi ko akalain na may mangyayaring ganito sa gulong zone. Dose-dose ng mga henyo na kabilang sa napakaraming malalaking paksayon, na ikinulong ng isang bata. Hindi napigilan ng Ancient God Black Heaven na tumawa. Pagkatapos ay itinala ng Ancient God Black Heaven ang hitsura at ugali ni Zhou Feng sa kanyang isipan. Ang kayamanan na nakuha ni Zhou Feng ay masyadong mahalaga. Kung ang Ancient God Black Heaven ay bumangga sa kanya, hindi niya iniisip na kunin si Zhou Feng at kunin ang kayamanan para sa kanyang sarili. Siyempre, walang ideya ang Ancient God Black Heaven na ang bagay na hinahanap niya ay kay Zhou Feng din. King of Gods, Kabanata 1233. Instrumento sa paghahanap. Gumamit si Zhou Feng ng teleportation array upang mag-teleport sa ilang hindi kilalang lugar, ngunit nagawa pa ring paliitin ng mga paksayon ang rehiyon, kaya nagsimula silang mahigpit na maghanap sa ilang paksayon malapit sa Stellar Tower. Gayunpaman, ang mga paksayon na ito ay huli nang nakatanggap ng balita, at si Zhou Feng ay bihasa sa instant movement, kaya matagal na siyang umalis sa mga lugar na ito. Kaya, ang paghahanap ng kalahating taon ay walang resulta. Nang matuklasan na si Zhou Feng ay nasa perimeter ng gulong zone, lahat ng paksayon na naghahanap ng pag-aresto kay Zhou Feng ay agad na nagsimulang kumilos. Hinulaan na ito ni Zhou Feng, ngunit wala siyang magagawa kundi subukang umalis sa gulong zone sa lalong madaling panahon. Ang mga True God experts ay nabuhay ng napakatagal, at ang mga Ancient God ay halos walang kamatayan. Maaaring hanapin nila si Zhou Feng sa loob ng ilang daang taon at mabaygo, ngunit ang paghahanap ay magpapatuloy ng walang tigil. Maaaring tumagal ito ng 1,000 taon, 10,000 taon, o mas matagal pa. Pagkalipas ng sapat na oras, ang bilang ng mga taong nagpapatrolya sa hangganan ng gulong zone ay tataas, na ginagawang imposible para kay Zhou Feng na umalis kahit na maghintay siya ng 10,000 taon. Samantala, napakaposibleng matagpuan siya. Bukod pa rito, hindi kayang tumayo ni Zhou Feng na magtago sa loob ng 10,000 taon. Ang panahong ginugol niya sa paglilinang hanggang ngayon ay hindi man lang lumampas sa 50 taon. Dahil dito, pinili niyang samantalahin ang panahong ito kung kailan hindi pa dumarating ang karamihan sa mga search team para pabilisin ang kanyang lakad at lisanin ang gulong zone. Hanggat makakaalis si Zhou Feng sa gulong zone, mas magiging mahirap ang paghahanap sa kanya. Ang mga paksayon na ito ay maaaring magpatawag ng hangin at tumawag sa mga pag-ulan sa gulong zone, ngunit hindi sila makakagawa ng anumang malalaking alon sa ibang mga zone. Isang lalaki ang naglalakbay mag-isa sa isang walang katapusang nagyayelong bulubundukin. Ang lalaki ay may malamig at malayong mukha, malabong gininto ang buhok na umiihip sa likuran niya sa hangin na parang dumadaloy na liwanag. Tao, upang manggahas na pumasok sa aking teritoryo, hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Isang galit na galit ang biglang bumangon mula sa isang malayong bundok ng yelo. Napadaan lang ako. Wala akong ibang ibig sabihin. Malamig na sagot ni Zhou Feng. Sa paglalakbay na ito, wala siyang dinaanan kundi mapanganib at ipinagbabawal na mga lugar. Ang mga rehiyong ito ay hindi lamang may masamang kapaligiran ngunit inookupahan din ng malalaking kawan ng mga Yao Beast. Sasabihin ni Zhou Feng ang mga salitang ito sa bawat pagkakataon, ngunit sa bawat pagkakataon, ang mga Yao Beast na nakadiscover kay Zhou Feng ay aatake sa kanya. Ang oras na ito ay walang pagbubukod. Boom! Ang Ice Mountain ay yumanig habang ang ilang mga higanti at nakakagigil na mga figure ay kumikislap.
Sa pagmamasid, si Zhao Feng ay nakaharap sa tatlong malalaking ibon, ang kanilang malalaking puting pakpak ay nakaharang sa araw, ngunit ang kanilang mga buntot ay yaong ng mga dragon. Rank 3 Yao Gods. Si Zhao Feng ay mukhang halos hindi apektado ng mga ibong ito. Nakatagpo pa ni Zhao Feng ang rank 4 Yao Gods sa kanyang paglalakbay. Si Zhao Feng ay maaaring makitungo sa isang rank 4 Yao God, ngunit kung ito ay isang rank 4 Yao God at maraming subordinate, kailangan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang trump card para makatakas. Naghahanap ng kamatayan. Ayon sa cultivation ng tao, isa ka lang ordinaryong quasi-god, pero naglakas loob ka pang maliitin kami. Ang mga ibon na may puting pakpak ay agad na nagalit at nagsimulang pumutok sa kanilang mga pakpak, na pinalakas ang kanilang lakas ng layunin. Kaboom! Lumamlam ang langit at lupa, bumagsak ang temperatura, at bumagsak ang makapal na bagyo. Patayin! Hinawakan ni Zhao Feng ang Ancient God Seal, pinaandar ang kanyang Sacred Lightning Body, at sumugod. Boom! Isang casual na laslas mula kay Zhao Feng ang nagpakawala ng nakakatakot na kidlat ng 5 kulay. Ang malawak na 5 kulay na ningning na ito ay nagtataglay ng walang hangganang lakas na tila kayang paghiwalayin ang mundong ito ng yelo at nyebe. Medyo malakas ang brat na ito. Ang tatlong ibon ay sabay-sabay na umatake, pinupuno ang kalangitan ng nagyayelong mga balahibo na tumangay patungo kay Zhao Feng. Ang mga nagyayelong balahibo na ito ay parehong matalas at napuno ng enerhiya ng yelo. Ang normal rank 3 True Gods ay maaaring mamatay o masugatan ng husto sa gayong pag-atake. Gayunpaman, itinulak ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa pag-ataking ito, itinulak ang kanyang Sacred Lightning Body kaya napalibutan siya ng isang layer ng 5 kulay na kidlat habang nakikipagsagupaan siya sa 3 puting pakpak na ibon. Sa tamang sandali, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline technique sa 3 Yao Gods. Sa isang iglap, ang 3 Yao Gods ay inilagay sa likod na paa. Isa sa kanila ang nasawi habang ang 2 pa ay malubhang nasugatan at tumakas. Nagpatuloy si Zhao Feng sa kanyang paglalakbay. Mula pa noong unang teleportasyon, si Zhao Feng ay hindi nagpahinga kahit isang sandali, ni hindi man lang patatagin ang kanyang paglilinang. Para sa kadahilanang ito, paminsan-minsan ay nakikipaglaban si Zhao Feng sa isang tunay na labanan upang maasa ang kanyang sarili. Siyempre, hindi sinasadya ni Zhao Feng na pahabain ang isang labanan. Total, hinahabol siya. Para sa natitirang bahagi ng paglalakbay na ito, wala na akong detalyadong mapa. Sabi ni Zhao Feng na may walang pakialam na ekspresyon. Pagkaraan ng ilang oras, tuluyang umalis si Zhao Feng sa malamig at nagyayelong lupain na iyon. Ginugugol na ngayon ni Zhao Feng ang bawat sandali sa pagmamasid sa kanyang malayong kapaligiran. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay natuklasan ni Zhao Feng ang isang grupo ng 4. Ang pinakamalakas sa 4 na ito ay isang rank 3 True God habang ang natitirang 3 kabataan ay mga quasi-gods lang. Senior Fan, sino ba itong Zhao Feng? Paano niya nagawang gumawa ng ganoong gulo? Sinaktan pa niya ang Violet Night Hall. Tanong ng isang kabataang may berdeng spiral tattoo sa noo. Naghahatid lang tayo ng mga bagay. Wala na tayong dapat alalahanin. Agad na sagot ng kalbong matanda na nangunguna sa kanila. Gayunpaman, si Zhao Feng ay isang taong gumawa ng lindol sa buong gulong zone habang hindi kabilang sa anumang paksayon. Si Elder Fan ay likas na interesado rin sa kanya. Sa sandaling ito, napansin ni Elder Fan ang kakaibang aktibidad mula sa kanyang interspatial dimension. Ito ay ipinadala ni Elder Fan ang kanyang divine sense sa interspatial dimension. Sa loob ay may 3 instrumentong pilak na hugis parisukat. Ang bawat instrumento ay may isang pilak na kristal na perlas na nakapaloob dito. Sa sandaling ito, ang mga perlas na ito ay kumikislap, ang dalas sa pagitan ng mga pagkurap ay lalong yumiikli. Ito ang mga instrumento sa paghahanap na ibinigay sa akin ng aking mga nakatataas. Kung ang isang instrumento sa paghahanap ay nagsimulang kumurap, nangangahulugan ito na ang target ay nasa loob ng isang tiyak na saklaw. Nanlamig ang mukha ni Elder Fan sa gulat. Natural na alam niya na ang 3 instrumento sa paghahanap na ito ay partikular na ginawa para hanapin si Zhao Feng. Whoosh! Huminga ng malalim si Elder Fan habang nakatuon siya sa malayong abot tanaw.
Nakita niya ang tila napakaamo at matalinong binata na dahan-daang lumalapit sa kanila. Siya ay tila nasa pinakamataas na yugto lamang ng Mystic Light Realm. Senior, nais kong makipagpalitan ng impormasyon sa mapa sa iyo. Sabi ng kabataang ito na may mainit at magiliw na ngiti. Ang taong ito ang nag-iisang clone na hindi kailanman ipinakita ni Zhao Fang, si Zhao Hui. Sa gulong zone, kahit na ang mga bata ay alam na ang mukha ni Zhao Fang sa ngayon, kaya para sa mga okasyong tulad nito, palaging ipapakita ni Zhao Fang si Zhao Hui. Sa kasamaang palad, si Zhao Hui ay hindi masyadong malakas. Kung hindi, maaari lang siyang magtago kasama si Zhao Hui at ipagamit sa kanya ang mga teleportation array na kabilang sa ilang mas maliliit na paksayon. Ano ang kailangan mong ipalit sa aming mapa? Nakita ng isang kabataan ang mahinang anyo ni Zhao Hui at agad na napangiti. Ano kaya ang isang pick na Mystic Light Realm Stage Cultivator na maaaring ipalit sa mapa ni Elder Fan? Tumahimik ka. Biglang umungal si Elder Fan, na iniwang tulala ang kabataan. Young brother, dapat bago ka lang dito. Kung kailangan mo ng impormasyon ng mapa sa kalapit na lugar, maaari mo itong ipagpalit sa mapa na mayroon ka sa kasalukuyan. May kahinahinalang sinimulan ni Elder Fan na suriin si Zhao Hui. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng spatial ripple, at maraming malalakas na figure ang bumaba sa field. Whoosh! 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 Agad na pinalibutan ni na Zhao Fang, Zhou Wang, at ang Black Destruction Serpent Dragon si Elder Fan at ang kanyang tatlong kabataang kinasuhan. Ibigay ang mapa at sabihin sa akin kung paano mo nalaman na ako iyon. Malamig na tumahol si Zhao Fang. Sa paglalakbay na ito, may ilang beses kung saan ang panandaliang kawalang ingat sa bahagi ni Zhao Fang ay halos humantong sa isang matinding pagkakamali. Para sa kadahilanang ito, si Zhao Fang ay naging maingat na ngayon, hindi pinahihintulutan ang kanyang sarili na mag-iwan ng kahit isang palatandaan. Ngayon lang, pinagsabihan ng elder na ito ang isang tao sa kanyang sariling lahi, na nagpapakita na medyo kinakabahan siya kay Zhao Hui. Pagkatapos, sinimulan ng elder na suriin si Zhao Hui na may malalim na tingin na parang malinaw na nag-iisip tungkol sa isang bagay. Elder Fan, ano ang nangyayari? Agad na nataranta ang tatlong quasi-gods. Ang tatlong karagdagang mga tao na ito na lumitaw sa harap nila ay mukhang walang malakas na cultivations, ngunit ang kanilang mga aura ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Good sir, patawarin niyo po kami. Maaari naming ginagarantiya na hindi namin ibinunyag ang iyong lokasyon. Agad namang nagmakaawa si Elder Fan. Marami siyang narinig na chismis tungkol kay Zhao Fang, kaya alam niyang siya lang ang hindi makakapareha ni Zhao Fang. Ibigay mo. Malamig at naiinip na utos ni Zhao Fang. Oo. Kaagad na ibinigay ni Elder Fan kay Zhao Fang ang impormasyon ng mapa pati na rin ang tatlong instrumento sa paghahanap. Buzz. Habang ang tatlong instrumento sa paghahanap ay lumutang hanggang kay Zhao Fang, nagsimula silang kumurap ng napakabilis na tila sila ay laging nakaon. Nang kunin ni Zhao Fang ang mga instrumento sa paghahanap at ipinadala ang kanyang divine sense sa kanila, alam niya ang dahilan. Ginaya ng tatlong instrumento sa paghahanap na ito ang enerhiya ng kaluluwa ni Zhao Fang. Hanggat lumitaw ang kanyang kaluluwa sa malapit, magpapatunog sila ng alarma. Sa antas ng True God, madaling baguhin ng isang tao ang kanilang mukha, ngunit imposibleng baguhin ang enerhiya ng kaluluwa. Boom! Bang! Pinaghiwa-hiwalay ni Zhao Fang ang tatlong instrumento sa paghahanap. Pagkatapos kunin ang impormasyon ng mapa, umalis si Zhao Fang. Senior Fan, si Zhao Fang ba iyon? Tanong ng isang batang babae na nanlalaki ang mga mata, naglakas loob lamang na itanong ito pagkatapos umalis ni Zhao Fang. Pinapaalis niya tayo. Sabi ng isa pang binata na patuloy pa rin sa pagpintig ng kanyang puso sa takot. Ang mga instrumento sa paghahanap ay hindi may hahatid at ang kanyang kinaroroonan ay malalantad sa alinmang paraan, kaya nagpasya siya na walang silbi ang pagpatay sa atin. Paliwanag ni Elder Fan. Matapos makuha ang impormasyon sa mapa, agad na umalis si Zhao Fang. Master, ang ganitong uri ng instrumento sa paghahanap ay binuo ng sibilisasyon ng Heaven's Legacy Race, at ang proseso para sa paggamit nito ay medyo komplikado. Hindi pa ito nakakalat, pero kapag naipamahagi na ng buo,
Hanggat nasa gulong zone ka pa, makikita ka kahit saan ka magtago. Nag-message ang Black Destruction Serpent Dragon. Umaasa ito na makakaalis si Zhao Feng sa gulong zone sa lalong madaling panahon. Natural na alam ng Black Destruction Serpent Dragon ang ganitong uri ng kakaibang instrumento sa paghahanap. Kahit na ang isa ay nagtatago sa ibang dimensyon, kakailanganin lamang ng instrumento sa paghahanap na makarating sa loob ng isang tiyak na distansya upang matuklasan ang isang tao. Kahit na ang isa ay nasa ibang dimensyon, ang isa ay umiiral pa rin sa mas malawak na spatial na balangkas ng Ancient Desolate Realm of Gods. Kasama rito ang Spacetime Robe Dimension at ang Ancient Dream Realm. Alam ko, sabi ni Zhao Feng, lumubog ang kanyang ekspresyon. Ang grupong iyon ng apat ay mula sa isang kalapit na pangkat ng lahi. Ang mga pinakamataas na pangkat ng apat na bituin na humahabol sa kanya pati na rin ang Violet Night Hall ay malamang na mayroong isang malaking bilang ng mga naturang instrumento sa paghahanap. Kapag ganap na naipamahagi ang mga instrumento sa paghahanap na ito, madarama nila siya kahit na nagtago si Zhao Feng sa Spacetime Robe o sa Ancient Dream Realm. Buti na lang, kaunti na lang ang natitira kong paraan. Kinalma ni Zhao Feng ang kanyang sarili. Matapos makuha ang bagong impormasyon sa mapa, kinumpirma ni Zhao Feng ang kanyang ruta. Swish! Isinuot niya ang Spacetime Robe at nagsimulang gumamit ng instant movement para maglakbay sa mga mapanganib na lugar na walang tao.